almost everyone wants to be in a cafe or shop that is Instagrammable. Panggap na influencer, sorry. Wow, coming from us. Coming from us, no? But let's be honest here. Kaya let's be honest here. Most of the time, the food doesn't stand a single chance. Yun naman. Ang difference namin, influencer kami, pero dito restaurant. Oh, It's just the background. background. Kwarto ko. Kwarto ko, correct. Diba? Pero but more than just the cafes we have around today, yung mga nagsusulputan dyan no, kung nakikita nyo. Napansin nyo rin ba na halos lahat ay gusto na maging owner ng isang aesthetic coffee shop? Even if hindi naman nila alam ang difference between the Arabica beans and their own Kopiko 3-in-1. In the Philippines, kapag may sumikat na isang concept, automatic yan na cut, copy, and paste. Paano? Isa pa. Automatic na ang mangyari ay cut, copy, and paste. Wow! Okay, children. Kaya naman today, let's deep dive on the culture of copying and unoriginality, as they may say, in the Philippines. I'm Stephen. And I'm Miguel. This is the one and only Culture Check. And welcome back everybody to Culture Check. And we have an interesting topic para sa inyong lahat, dear viewers. Kasi, okay, alam ko mamaya pa tong point na to, pero i-mention ko na. Napansin nyo ba na ang dami nagsusulputang mga cafe or shop that are Instagrammable? Pero today, ang uso ngayon, hindi lang basta Instagrammable. Kailangan may view. 360-degree view. Yeah. And I just wanna mention this one. I just want to air my disappointment at this one restaurant. Ayun naman po ang pagka-bitter ni Stephen. Hindi, as a customer lang to. Please lang. Okay. Kasi this coffee shop, akala ko malapit lang sa bahay namin, pero 1 hour ang inabot. 1 hour and a half para makarating doon. Kasi pinopromote sa FB. Ano to? Kita mo lahat ng view. Kita mo Metro Manila, Laguna, Quezon, ganyan, and the lake itself. Tapos ang pinopromote pa nila is filet mignon. Wow. Serve nila. 1 hour, 30 minutes later. At muntik pang umurong yung sasakyan namin sa sobrang tarik. Nung mga kalsada. At puro one way lang ha. One way as in isahan lang ang kayang sasakyan. Kahit tricycle, hindi mo pwede makasalubong. Ang hirap puntahan. Tapos pagdating namin to, nasasabihin, ay, sorry po, hindi po nakadating yung supply ng filet mignon. Wow, tas yun yung in-advertise nyo. Yun yung in-advertise na nila, tas yun yung dinaanan namin. So, ang ending, crispy pata ang binigay sa amin. Ay, nako, di ba? Do we Filipinos just love to copy the latest trends? Di ba, alam naman natin na latest trend yung mga ganyan na Instagrammable. Yes. At the corner, coffee shop or restaurant. Mga aesthetic. Mga aesthetic. Kung sabihin nga ng mga bata dyan sa kanto. Aesthetic. Aesthetic. Pero yun nga, nasa-satisfy ba tayo na near copy-pasting lang yung ginagawa natin? And, bakit namin nasabing near copy-pasting? Kasi, kung nagne-negosyo ka, dapat, di ba, pinaplano mo maigi yung establishment mo. May parking ka, may supplier ka, may commissary ka, all those aspects. Hindi lang po BIR, DTI permit ang kinukuha pag nagnegosyo. Kailangan yung
mismong product mo rin is okay. Yes. At yung lugar mo. Usually kapag kinaka-copy-paste, ang ganda ng lugar pero walang parking. Yep. Diba? Dahil magpa-park ka sa gilid ng kalsada. Anong klaseng yun? Anong klaseng negosyo? Mahagip yung kotse mo. Oo. Kaya kung pinuntahan namin, parang yung bundok, hindi nila kinarve. Parang nagpatong lang sila na semento. Pak! Ganyan. O. Tapos, bahala na yung mga sasakyan kung uurong sila o hindi. Hirap umakyat sa lugar mo. So, yun yung sinasabi namin dito. Nalagay kasi sa script namin. Do Filipinos just copy the latest trends? Right. At satisfied ba tayong mga Pinoy na kopyahin lang yun without even some modifications? Yeah. So example, maghanap ka ng lugar na may parking para sa coffee shop. Diba? Isang malaking bagay, I think, for those who are trying to get into, businesses, Yeah. isang malaking mortal sin ang copy and pasting. Kasi, if you want your business to succeed, this is for anything. Maski buy and sell ka lang sa Instagram, TikTok shop, or whatever, kailangan meron kang differencing point sa mga competition mo. Kasi kung wala kang pinagkaiba, di, paano ka magiging unique? Diba? It's what marketers like we call competitive advantage. Exactly. So, sinasabi ko kay Stephen bago kami nagsimula, meron akong gustong point na ipasok with Okay. terms to this. Kasi may pinagdadaanan ho ako ngayon sa aking love life. Diba? Music! And yung isa kong kaibigan na kaklose ko na alam yung whole situation sa aking love life is, sabi niya, yung taong gusto ko, yung babaeng gusto ko na ligawan, or yung crush ko, sabi niya, madaming bagahe yan. So, mahirap yan. Ooh. Tapos, sabi ko, hindi, kaya yan, okay lang, subukan natin. Kasi feel ko, meron talagang something. So, Gagana okay. naman, parang ganun. Oo. Okay. Here's the point. And ma-apply din to sa business na gusto nyong gawin and dun sa mga nagka-copy-paste. Okay, ito yung point ng friend ko. Number 1, ano nga ba ang intention mo? Diba? Dun pa lang ang lalim na eh. Ano nga ba yung intention mo? In my case, ano nga ba yung intention ko para dun sa crush ko? Gusto ko lang ba yung attention? Gusto ko bang maging friends lang? Or gusto ko talaga siya? Gusto kong makilala siya ng malalim, and then, eventually turn into an actual relationship. Ano Yeah. ba talaga yung gusto ko? Ginagawa ko lang ba to para, for the chase or whatever? Ano ba? Bored ka lang ba? Or something? Exactly. Bored ka lang ba or whatever. Which, again, I'm gonna put this into point dun sa mga gustong mag-start ng business. Ano nga ba yung intention mo into starting your business? Bakit nga ba gusto mong buksan yung cafe na yon na Instagrammable? Ano nga ba yung rason kung bakit gusto mo magtayo ng water refilling station? Kasi napakarami nyo na. Hindi ko maintindihan. Halos lahat ng kapitbahay sa Pilipinas may water refilling station. Yeah. Anyway, Pero, kahit marami na sila, hirap pa rin sila mag-deliver. Ang tagal nila mag-deliver. shots Yan fired. talaga yun. Dapat nga alam mo yung intention mo para now na alam mo na, kung ano nga ba yung intention mo talaga, kung naka-decide ka na, ano na yung gagawin mong different para ma-achieve yung intention mo na yun. Huwag kang mag-set ng sobrang high expectations na hindi mo kayang abutin. Yes, it's good to have dreams and goals na let's say kung influencer ka, gusto mong maging trending, gusto mong sumikat, hindi mo dapat i-expect na yung sarili mo na nandun ka agad. Lahat tayo simula sa baba. And then we build ourselves until the point na hindi na natin na-realize nandun na pala tayo kung saan natin gustong
pupuntahan. Kasi na-humble ako. Kasi tama nga, ano nga ba yung intention ko? So, ayan. Di ba? Ang galing. O, di ba? Diba? Sabi ko sa'yo, makakonect ko yun eh. Pero tama naman kasi yun. Ano nga Yes. bang intention mo sa pagtatayo ng business? Katulad nung example natin kanina ng water refilling station. Intention mo bang magkaroon din ng water refilling station? O dahil ayaw mo na mag-isip ng iba pang i-establish, kaya Yes. sige, mag-water refilling station na lang Right. tayo. Kasi in business, mga kababayan, kung naiintindihan nyo lang ang aspect ng business, ito lagi ito sinasabi sa amin sa school. Yung business, kailangan maging at least profitable siya, or Yes. kung hindi man siya nagiging profitable, hindi siya kumakain ng gastos galing sa Right. personal mong income. Yeah. Kasi kung kumakain siya masyado from your personal income, meaning walang sense na Yeah. business ka, diba? Yeah. Biro mo kung sa isang, katulad yung sinabi mo kanina, magkakapit bahay. Nung sumikat yung water refilling station, lahat ng magkakapit-bahay, water refilling station na yung ginawa negosyo. Yep. So, anong mangyayari? Magsisiraan yan. Marami Right. akong narinig na ganyan eh. Sasabihin, wag ka umorder dyan, may bato yung tubig dyan. Right. O may buhangin, may ganyan. Yeah. So, tapos nung nag-iba naman yung trend, naging barbecue. Yes. Diba? Magkakapit-bahay, nag-iihawan, usok-usok. Lahat sila nag-iihawan. So, Yeah. ano ba ang intention mo? Kumita or mag-serve? A business should have two Should. prongs. Yes. It's to serve and it's for you to have a livelihood. Right. So, if the area is underserved or unserved, then kung ano man yung naisip mong business na mukhang papatok, okay yun. Yeah. But if the area or the market is already served, Right. what's the use? Diba? Yes. What's the use? Tapos, Ang dami mong competition. dami yung competition, tapos yun yan, sinasabi namin kanina, hindi mo pa minomodify. Yes. Kunwari, Hindi ka unique. meron na lang dito, kunwari, example sa amin, ang laki-laki ng coffee shop, walang parking. Ang ending, papark yan dito sa harap, bablock na driveway yan, ganyan. Yep. Tapos nagpapatugtog pa ng malakas na akala mo naman, hindi residential area tong Oo tayo nga. niya ng business. So, diba, that business should have modified itself. Yes. Naghanap siya in a commercial area or whatever na may parking. Kung yung business mo is hindi nagsiserve ng mabuti, or in my own opinion, is kung hindi siya nagsiserve ng tama in the sense of morality. Kung nakakaperwisyo ka lang. Kung nakakaperwisyo na yung negosyo mo, I think it's time to rethink. exactly. Yes, siguro sa simula kopya ka para lang makilala ka. Pero not necessarily kopya mo buo lahat. Kasi okay lang naman kumopya. Sa totoo lang. Yes, Okay lang totoo naman lang. kumopya. Gawin mo inspiration yun. Yes. Pero hindi ibig sabihin na pag siya may ABC, ikaw din may ABC. Hindi naman Right. pwedeng ganun. Kasi, ano difference? Malulugi ka Yeah, lang. wala. Yeah. Yun nga eh. Gusto kong gawing point yung point ni Tito Mikey. Isa pang Filipino influencer na fina-follow ko. Sabi niya, fake it till you make it. You know? In a sense na sa simula, kung gusto mo magtayo ng negosyo, kukopyahin mo yung mga successful na mga negosyante. Kung hindi naman business, let's say atleta ka, you know, gusto mo maging runner. Yun yung ginawa niyang example. Di ba? Gusto mo maging runner. So, kopya ka. Bili ka ng ganitong rubber shoes. Kopya ka ng training regimen. Pero, nasa sayo pa rin yung implementation nun. Doon ka unique. You know? So, fake it till you make it with respect and boundaries. And Is that modifications. Right? And modifications. And, yun nga eh. At the end of the day, it's about being you. Yeah. It's about being unique. In terms of business, in terms of influencing. You know, kasi kung wala kang bago, papanoorin ka ba ng tao? Hindi.
Kasi para-parehas lang eh. Gaya-gaya ka lang eh. Gusto ko nga yung sinabi mo dun sa kabila natin channel eh. Kasi sinabi niya yun in English. So, itatranslate na yun dito. Sige, Because this is the Tagalog. Filipino channel. TFC po to. Hindi. Sabi kasi ni Migs, di ba? Sa creator economy, maraming ganyan. So, sa mga Yes. nag-YouTube, hindi naman kami yung unang nag-podcast eh. Yeah. Ang what sets us apart, ang nag-iiba sa amin, sa iba, is yung opinion namin. The way na Yes. paano namin i-present, gano'n. Right. Posible ang presentation namin is in a podcast form or whatever. Pero yung, kumbaga, paano namin kino-communicate sa inyo through our own stories, that is what is Unique to not us. it's uncontestable by others. Kasi Yes. alam ko naman sabihin nila na, pareho kami na storya. Baka magkamukha, pero hindi the same. Not exactly the same. Favorite phrase, at the end of the day, sobrang hilig natin sa ating comfort zones. Yeah. Na hindi na tayo nag-innovate, hindi na tayo naghahanap ng ways to be unique, na nasa-stuck na tayo kung nasaan tayo ngayon. And hindi na yun maganda for us, for others around us, and our environment. Katulad pag-eleksyon, sasabihin ng kapatid mo, tubutuhin mo. Oo ka rin naman dahil Oo, lahat lang. ng mga... Yes. Yeah. That's for another episode in 2020. Please stay tuned. But you Yeah. get the point. Yung isang campaign, budots, lahat na ngayon sila budots. O kaya lahat din sila natalo sabay-sabay. Diba? Lag-lag kung lag-lag. Kaya don't wonder na, why are we stuck like this? Parang wala nang kalalabasan. Yun nga, babalik na naman tayo sa sinasabi namin lagi na, nag-reframe ka na ba? Diba? Yes. Nag-refocus ka na ba? Yes. Kung hindi ka pa nagmo-modify ng settings mo sa sarili mo, baka Wala. pag may nakita kang nagbukas dyan ng fishballan, sabihin mo, uy, nakikita na, no? Mag-fishball nga rin ako. Yes. Ay, nako, wala naman yun. Exactly my point. Kasi dito, malapit sa amin, may nagbukas fishballan. Fishballan. Oo. Tapos ang nangyari, sobrang dinudumog siya, parang langaw yung tao sa dami. Yep. Ang ginawa, may nakakita yata, nagbukas din siya. Ng Hindi fishballan. sa tapat, hindi sa malayo, kundi mismo sa tabi. Wow. Nung nag-fishball na. So parang, okay, ano kayo? Kinompetensya niya. Kinumpetensya niya. So parang, di ba, awkward or whatever, or sino mas masarap, or Right. pareho sila ng tinda ng iced tea. So, what's the difference? It's like, it's one in whole organization serving the same community. Again, it's in your uniqueness, doon na in love yung mga tao. I'm so sorry. Taking down notes for my love life, be myself. Be original. And Be be original. intentional. Be Yeah. intentional. Di ba rin dadating din yan? Huwag ka mag-alala. Ay, Alam mo, hindi lang sa talaga ako gusto. ganun. Alam mo, bago po kami magsara ng show, gusto ko lang i-comfort si Mings ng isang quote ng si Shiny Key na favorite ko. Sabi niya nga doon sa friend niya, "Don't worry, we're not young, but we're rich." Pwede na. Importante. We're not young. Wala tayong love life and everything, but we are rich. Yes. That is what's Okay, I'll take important that. in life. Please note that down because what's important in life is sabay-sabay po tayo is Money! okay. Not the No, youth, no, no, not no. the education. No. Money. No. Joke lang po. Joke lang. Hindi, totoo yan. Sabihin mo, kumlante ka pero wala ka trabaho. Bababayaran mo ba Meralco mo? Hindi, di ba? Pero talaga. Ay, nako. Anyway, that's it for our episode of Culture Check. I am Steven. And I'm Miguel, and we'll see you next time. Bye. Bye-bye! Not Pero young but talaga rich. tunay na pag-ibig. Pera. True.